Meron na naman pong panibagong fake news ang pinapakalap po ng SMNI dito sa ating Pangulo. Grabe. Bukod po sa binabanatan nila, si President Bongbong Marcos, abay nagkalat na naman po ng another highest level of fake news itong SMNI dahil sinusumbatan ni Celis at ni Badoy itong si President Bongbong Marcos sa naitulong ng SMNI dito sa ating presidente noong panahon ng kampanya. So, ang nagiging mukha kasi dito guys, gustong palabasin ng SMNI na magtanaw ka naman ng utang na loob dahil kami daw po ang nagbigay ng platform. Yun yung sabi ni ni Badoy, kami yung nagbigay sa'yo ng platform para ilahad yung mga nagawa mo. Kami lang yung kaisa-isang network na tumanggap at nag-interview sa'yo. So, sumugal po kasi itong SMNI dito kay President Bongbong Marcos. And sa pag-aakala nila na kung manalo si President, yung kanilang mga violation, yung kanilang mga mali, abay papalagpasin ng ating Presidente dahil nga mayroong utang na loob itong si President Bongbong Marcos sa kanila. 'Di ba? So anyway, ganito pala sa Pilipinas, no, hindi pa din pala nawawala yung magbabayad ka ng utang na loob, kaya walang inaangat ang bansang Pilipinas eh. Ganyan yung ginagawa nyo. So, hindi po reporting ang ginagawa nyo. Nagiging bias po kayo pag ganoon. So, ngayon, panoodin muna natin guys, pakinggan natin itong video ni Lorraine Badoy. Sure, the suppression of SMNI. You've not said a word about it, and you're the president, no? And this is the, Mr. President, this is the network that gave you, that really supported you, the only network when you were campaigning. Correct. No, the only network that gave you that kind of support that you needed at that time para mapakilala sa taong bayan, no? So, pero nagagawa ninyo ito sa Okay, nagagawa niyo ito sa SMNI kasi 'di ba ongoing po yung revocation ng SMNI. So, short recap muna tayo Ang SMNI po kasi, meron pong violation. Bukod po sa nagpakalap ng fake news, may issue din po ang ownership, may nilabag din po sila sa sa franchise code. Tama ba ako? So, ang nangyari po kasi dito, guys, suspended po ang SMNI for 30 days. Ang ginawa po kasi ng mga ng lawyer ng SMNI, pinataas po nila yung kanilang ihe. So, nag-file sila ng motion for reconsideration na labag po, prohibited po sa ating batas. So, binagsakan po sila ng NTC ng indefinite. So, habang indefinite suspension po ang SMNI, wala pong specific time frame kung kailan po sila mag-e-air ulit sa Free Air TV. Ngayon po, may panibagong batas na nilalakad para dito sa revocation ng SMNI. Kasi guys, yung prangkisa, isa lang po yung pribilehiyo na anytime pwede din pong bawiin yan sa inyo, lalo pat kung yung terms and condition nito ay hindi nyo naman po sinusunod. So anyway, yun na nga po guys. Basically, 'di ba, sa pinakita ko namang video na parang muka ng sinasabi ni doktor ni Lorraine Badoy ay dapat magtanaw daw po ng utang na loob itong si Pangulong Bongbong Marcos sa SMNI. Dahil ang SMNI lang naman daw po ang nagbigay ng platform ng ng pagkakataon para ipakita yung mga project, yung mga nagawa ni President Bongbong Marcos. So anyway, mali naman po ata yung yung pag-i-insist nyo na dapat magkaroon ng utang na loob si President. Kasi unang-una kayo po yung nakinabang kay President Bongbong Marcos eh. Hindi po sumikat ang SMNI dahil sa SMNI. Sumikat po ang SMNI dahil kay President Bongbong Marcos na dapat sana kayo pa yung magpasalamat kasi binigyan kayo ng oras, ng pagkakataon, ng panahon ni President Bongbong Marcos. Kasi yung nangyari guys, bago nila sinuportahan si President, tinignan muna nila guys yung survey kung matunog ba itong si President. Matunog si President. Sumugal sila. Kasi nga guys, dapat ang pagkakarinig ko, Isko Sara yung mga yan eh. Kasi 'di ba si Isko inendorso ni Digong. Si Sara anak ni Digong.
So, iskusara yung mga yan sana. Abay, dahil nga natunugan nila na malakas sa survey, itong si President, ay ang ginawa nila, ginrab na nilang opportunity na sige, ano natin to, total, binabash to ng ibang mga mainstream media eh. Parang ganon. So, kung mayroon man pong dapat pasalamatan dito ang presidente, actually, hindi po kayo yun. Yung mga small vloggers, big vloggers, mga tiktokeries, mga nagre-reels, mga nagpe-Facebook, yun po yung dapat pasalamatan ni President. And President did, pinasalamatan niya yung mga vloggers. Kasi, mas madali yung pag-spread ng information through social media. Diba, lalo pat ngayon, lahat tayo nagfe-Facebook, lahat tayo gumagamit ng Messenger, hindi na nga uso sa atin yung call-call, diba? Kasi magastos sa load, kailangan mo pang magpa-load. So sa pag-chat, kahit wala kang load, data lang, pwede ka nang makapag-chat. So yun po yung tinutukoy ko na mas malaki po yung naging ambag ng mga vloggers, lalo pat katulad ko. Nung sa panahon nung nasa TikTok era ako, laging nagvo-viral guys yung yung pagpo-promote ko kay President voluntarily. Wala po akong hinihinging kapalit guys. Voluntarily po akong pinromote itong si President dahil sabi ko, I am a first-time voters. So, naging wise po ako sa piniling presidente. Even though na kahit babae ako, babae si former Vice President Leni Robredo, but I chose President Bongbong Marcos over former Vice President Leni Robredo. I did my own research, yung background, history ni President, 'di ba? So, yun po yung naging reason ko kung bakit ko po siya sinuportahan. And by engaging the viewers, sila din po nag-speak up. Kasi 'di ba, during that time madaming umuokray kay President kasi hindi pa nila nalalaman kung ano ba yung naging background ni President Bongbong Marcos kasi yung alam ng iba is puro martial law, mga ganyan-ganyan. So, hindi ko naman sinasabi na ako yung nagsimula mag-promote, but sinasabi ko, malaki po yung naging impact ko na yung mga kaedad ko, nag-promote din kay President, nag-research din sila, yung mga basis nila kung bakit si President Bongbong Marcos ang pinili nilang maging Pangulo. So, basically, hindi po SMNI ang nagbuhat kay President. Actually, kayo po yung nakinabang sa ating Pangulo. Kaya wag niyo pong sabihin sa amin na kailangan magbayad ng utang na loob ni President Bongbong Marcos sa inyo. 'Di ba? Nakakaloka guys na, ganito yung nagiging sistema kasi sa Pilipinas na ikaw, politiko ka, sinuportahan ka ng mga ganyan-ganyan. So basically, dapat pag manalo ka, syempre sumugal sa'yo, dapat bayaran mo yung utang na loob mo, which is very wrong guys. Very, mali. Mali po yung ini-insist nyo kasi hindi na po pagtulong yung ginagawa nyo. Nag-aantay po kayo ng kapalit. Even though hindi nyo po sinabi na nag-aantay kayo ng kapalit, pero yun po yung nagiging mukha ninyo. Na nag-aantay kayo ng kapalit kasi sumugal kayo. 'Di ba? Grabe naman pong fake news yan. And basically guys, hindi lang naman po SMNI ang nagbukas or naghayag para ma-interview. Hindi lang po SMNI ang gumawa ng way para ma-interview si President. Actually, yung ABS-CBN gumawa din ng way para ma-interview si President, yung GMA, yung TV5, gumawa ng way para interviewin si President. 'Di ba nga, madaming debate ang ni-reject ni President. So, pinili lang po ni President Bongbong Marcos itong SMNI kasi dito siya napalapit. Dito siya feel free magsalita nang walang pag-aalinlangan kasi nga pinakita ng SMNI na hindi na nila binabalikan yung issue ng martial law, mga ganyan-ganyan. So, basically, ang kasi ni President Bongbong Marcos dito, dito ako sa SMNI na lang magpa-interview kasi alam ko na itong network na to hindi na babalikan yung mga issue ng martial law kasi imbis na ma-promote si President, abay nasisira ng dahil sa di umano yung martial law na yan, EDSA people power, yung mga ganyang issue na yan. So, malaki po ang naiambag ng social media pero hindi po ng SMNI. Hindi po SMNI yung nagpanalo kay President kahit magkano yung pinakamataas, yung pinakamadaming boto ng SMNI. Abera, boto, subscriber.
'Di ba? 1 million, 2 million yung pinakamataas na subscriber ng SMNI. So, paano nyo nasabi na kayo yung nagpapanalo? 'Di ba kayo na napakalaking ambag kay President? 'Di ba? Nagkaisa po ang mamamayang Pilipino. 'Di ba? Even though sa pinakamaliit na tao ay nakarating po yung balita ng mga small vloggers. So, hindi po kayo yung dapat dito humingi ng utang na loob or hingian ng utang na loob ang ating presidente. Dahil unang-una, hindi po kayo ang nagpapanalo sa presidente. Kahit wala po kayo kayang iangat ni President Bongbong Marcos ang kanyang sarili. Lalo pat yung mga tao ay, gusto na po ng pagbabago. Ay lalo pat si President Bongbong Marcos nung nag-vice presidential, vice president siya, nung tumakbo siya, abay, na-disappoint yung lahat dahil bakit hindi siya yung nanalo. Konti lang yung lamang ni President Bongbong Marcos dito kay former Vice President Leni Robredo. Anyway, wag na po natin pag-usapan yan dahil baka mamaya may magalit sa akin ng mga kakamping supporters. Ngayon, move on na po tayo kasi ito na po yung administrasyon. And ako naman po, nakikita ko din naman po yung ginawang mabuti ni former Vice President Leni Robredo. Medyo parang hindi lang po ata para sa kanya yung panahon ngayon, para po ito kay President Bongbong Marcos. But with due all respect, respetuhin po natin kung ano po yung binoto ng mamamayang Pilipino. Anyway, sa usapang SMNI, hindi po kayo yung nagpapanalo kay President. Yung nagpapanalo po kay President Bongbong Marcos ay yung taong bayan. Anyway, yun lamang po guys. That's me again, si Mimali Sianyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.